Isang mabilisang tanong, mga ka-TH. Nakakita na ba kayo ng isang matandang puno sa inyong bakuran o sa bundok na may nakabuon na lumang pako? Yung pakong dambuhala, kinakalawang at tila sadyang ibinaon ng malalim sa katawan ng puno. Marami sa mga karaniwang tao ang mag-aakala na ordinaryong pako lang ito na ginamit noon para sabitan ng kung ano-ano o kaya naman ay naiwan lang ng mga nakaingin. Pero para sa ating mga treasure hunter, alam nating walang aksidente sa mundong ito. Ang bawat pako na sadyang inilagay sa mga matatandang puno ay may malalim na kwento, lihim na mensahe at direksyong itinuturo. Ito ay hindi lang basta bakal. Ito ay isang susi. Sa video na ito, pag-uusapan natin at dadaanin natin sa malalimang pagsusuri ang iba't ibang uri ng pakong marka na iniwan ng mga sundalong Hapon. Alamin natin kung paano ito basahin upang hindi tayo maligaw sa ating pagkahanap sa totoong lokasyon ng kayamanan ni Yamashita. Kaya panatilihing nakatutok ang inyong mga mata, mag-focus sa bawat detalye at sabay-sabay nating alamin ang misteryo sa likod ng mga pakong ito. Bago natin pag-usapan ang mga kahulugan, itatanong ninyo muna siguro, bakit pako? Sa dinami-dami ng pwedeng iwanang marka tulad ng ukit sa bato o semento, bakit pako ang napili ng mga sundalong Hapon? Bilang isang treasure hunter na matagal nang nag-a-analyze ng mga ganitong sinyales, ang nakikita kong rason dito ay ang tinatawag nating permanent nature o ang pagiging permanente ng marka habang lumilipas ang panahon. Isipin ninyo ito, mga ka-TH. Ang puno ay buhay na organismo. Habang lumilipas ang mga taon at dekada, ang puno ay lumalaki at kumakapal ang balat. Kapag ang isang pako ay ibinaon ng mga sundalong Hapon noong panahon ng digmaan, hindi ito basta-basta nalalaglag. Sa katunayan, habang lumalaki ang puno, lalo nitong kinakain o nilalamon ang pako. Dahilan para lalo itong mabaon at maprotektahan sa loob ng mahabang panahon. Ang pako ay nagsisilbing isang permanenteng vector o isang palasok. Hindi tulad ng mga ukit sa balat ng puno na pwedeng maglaho o magbago ang formasyon kapag binalatan o nasira ang puno. Ang pako na bumaon na sa mismong pinakapuso o hardwood ng puno ay mananatili doon. Kahit pa mabulok ang panlabas na balat, ang bakal na pako ay nandoon pa rin sa loob at naghihintay na madiscover ng mga treasure hunters na marunong magbasa ng mga palatandaan. Kaya kapag nakakita ka ng pako, huwag mo itong babaliwalain dahil baka iyan na ang magtuturo sa iyo kung nasaan ang hinahanap mong deposito. Ngayon ay pumunta naman tayo sa pinaka-importanting bahagi ng ating pag-a-analyze. Yan ay ang iba't ibang uri ng pakong marka na maaari nating makasalubong o maengkwentro sa ating site. Kaya narito ang mga madalas nating makita na dapat ninyong tandaan. Ang una ay ang nag-iisang pako o single nail. Kapag nakakita tayo ng isang nag-iisang pako na nakabaon sa gilid o katawan ng isang matandang puno, madalas na ito ay nagsisilbing point of reference o ang inyong starting point. Hindi ibig sabihin na kapag may isang pako ay nandoon na agad sa ilalim ang deposito. Ang nag-iisang pako ay nagbibigay ng paunang babala o direksyon.
Ngayon ay paano ito binabasa? Tignan ninyong mabuti kung paano ito ibinaon. Kung ang ulo ng pako ay medyo tabingi o may pagkakahilig o slanted, ang direksyon kung saan nakaturo ang pagkakahilig na iyon ang siyang susundan mong linya para mahanap ang susunod na marka. Ito ay nagsisilbing gabay para malaman mo kung saang direksyon ka maglalakad o maghahanap. Dito naman sa pangalawa, kung saan ay may tatlong pako na formang tatsulok o triangle formation. Ito ang isa sa mga pinaka-paboritong makita ng mga treasure hunters. Ang tatlong pako na bumubuo ng formang tatsulok o triangle sa isang puno. Kapag nakakita kayo nito, maghanda na kayo dahil ito ay kadalasang nagpapahiwatig ng deposit spot o sinyalis na may nakabaon sa ilalim o napakalapit lamang sa punong iyan. Ngunit may sikreto rito na dapat ninyong malaman batay sa aking mga pagsusuri. Huwag kayong basta-basta maghuhukay sa gitna. Ang kailangan ninyong gawin ay kunin ang sukat o distansya sa pagitan ng bawat pako gamit ang metro. Ang distansyang ito, halimbawa kung ilang pulgada o sentimetro ang layo ng bawat pako sa isa't isa, ay madalas na isang code para sa sukat ng lalim kung gaano kalalim nakabaon ang kayamanan ni Yamashita. O kaya naman ay kung ilang hakbang ang gagawin mo pabalik o pasulong mula sa puno. At dito naman, sa may pakong may kasamang nakaukit na simbolo. May mga pagkakataon naman na makakakita tayo ng pako na may kasamang ukit sa mismong puno. Isang magandang halimbawa nito ay ang isang pako na nakabaon ng saktong-sakto sa gitna ng isang inukit na bilog o kaya naman ay sa intersection ng isang inukit na cross. Kapag nakakita kayo ng ganito, ito ay isang matibay na confirmation sign. Ibig sabihin nito, nasa tamang daan kayo at hindi kayo naliligaw. Kinukumpirma ng markang ito na ang linyang tinatahak ninyo mula sa inyong starting point ay tama at malapit na kayo sa target area. Ito ay nagsisilbing pampalakas ng loob dahil sadyang ginawa ito ng mga sundalong Hapon upang markahan na ang partikular na punong iyon ay may direktang kinalaman sa kanilang itinagong deposito. At ang pang-apat ay ang bent o twisted nails. Ito ay mga nakalukot o baluktot na pako. Huwag ninyong aakalain na napwersa lang o nabaluktot ang pako dahil sa matigas ang puno. Ang mga nakalukot o baluktot na pako ay may sadyang kahulugan. Sa aking karanasan sa pag-a-analyze ng mga marka, ang baluktot na pako ay nagtuturo ng paglihis o change of direction. Kung naglalakad kayo sa isang tuwid na linya batay sa nakaraang marka at nakatagpo kayo ng punong may pakong nakabaluktot ang katawan o dulo, ang direksyon kung saan nakaturo ang pagkakabaluktot o bend na iyon ang bagong direksyon na kailangan ninyong lingunin at lakarin. Parang sinasabi ng pako na huminto ka rito at lumiko ka pa kanan o pa kaliwa. Kaya napakahalaga nito para hindi tayo dumiretso sa maling daan. Ngayon, dahil laganap ang kwento tungkol sa kayamanan ni Yamashita, marami ring mga peking marka ang naglipana na ginawa lang ng mga mapaglarong tao o mga nagkukunwaring may alam. Bilang mga mapanuring treasure hunter, kailangan nating gamitin ang ating talino upang malaman kung ang pako ay authentic o peke.
Una, tingnan natin ang patina at ang uri ng kalawang. Ang isang tunay na lumang pako na ibinaon noong panahon ng digmaan ay may kakaiba at malalim na uri ng kalawang na dumikit at humalo na sa katas at balat ng puno. Ang kalawang na ito ay hindi basta-basta natatapyas o natatanggal ng kuko. Makikita mo rin na ang balat ng puno ay dahan-dahang gumagapang sa paligid ng pako na nagpapatunay na maraming taon na ang lumipas habang nandoon ang bakal. Pangalawa, suriin ang uri ng pako. Noong panahon ng nakalipas na digmaang pandaigdig, ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga karaniwang ginagamit ng mga sundalong Hapon ay mga lumang uri ng pako tulad ng square nails o mga pakong may kakaibang porma sa ulo na gawa sa sinaunang bakal at hindi ang mga modernong pako na bilog at makinis na nabibili natin sa mga hardware ngayon. Kung ang pako ay mukhang bago, makintab o kaya ay halatang modernong pako na kinasangkapan lang ng artipisyal na kalawang, malaki ang tsansa na peke ito. Pangatlo, tignan mismo ang puno. Tugma ba ang laki at tanda ng puno sa panahon ng digmaan? Kung ang pako ay nakabaon sa isang puno na alam mong mabilis lumaki at may edad pa lang na 10 o 20 taon, imposibleng mga sundalong Hapon ang naglagay niyan. Dapat ay sa mga matatandang puno tulad ng dambuhalang akasya, balete o iba pang patutubong puno na buhay na noong 1940s natin na makikita ang mga tunay na marka. Bago natin tapusin ang pag-aaral na ito, mayroon akong napakahalagang paalala para sa inyong lahat. Kung kayo ay mapadpad sa isang lugar at makakita ng ganitong mga pakong marka, pakiusap, huwag ninyo itong bubunutin o huhugutin sa puno. At bakit? Una sa lahat, kapag binunot ninyo ang pako, tuluyan ninyong sinira ang reference point o ang gabay ng iba pang mga treasure hunter na legal at seryosong naghahanap. Mawawala ang tamang anggulo at direksyon na itinuturo nito at hindi na muling maibabalik ang eksaktong posisyon nito. Bukod dito, binubura ninyo ang makasaysayang patunay na may naganap na aktibidad sa lugar na iyon. Pangalawa, maging maingat tayo sa kalikasan. Iwasan nating sugatan ng malala o tagain ng todo ang katawan ng puno para lang hanapin ang dulo ng pako. Ang punong iyan ang mismong nag-iingat at nagpuprotekta sa sikreto ng marka sa loob ng mahabang panahon. Kaya nararapat lamang na irespeto natin ito. Ang pagiging isang tunay na treasure hunter ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng disiplina, respeto sa kalikasan at pag-iingat sa mga palatandaan. At sa pangkalahatan, ang mga pako sa puno ay maaaring maliit at simpleng bagay lamang sa paningin ng iba. Ngunit sa ating gabay at tamang pag-a-analyze, nakita natin kung gaano kalaki ang impact nito sa ating paghahanap ng deposito. Ang bawat anggulo, bawat formasyon tulad ng tatsulok, at bawat pagkakabaluktot ay may sadyang mensahe na iniwan para sa atin. Kayo mga ka-TH, mayroon ba kayong nakitang kakaiba o misteryosong pako sa mga matatandang puno sa inyong probinsya o sariling komunidad? Ilarawan ninyo ang inyong mga nakita sa comment section sa ibaba at sabay-sabay nating suriin at pag-usapan yan. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.